yung maraming nagtatanong sa akin guys, no, nagre-rekta ng PM kung paano daw sumipat ng ibon or paano pumili. So kadalasan yung mga yon, yung mga nagbabalak na mag-alaga o gustong mag-alaga ng mga kalapate. So guys, actually kayang-kaya nyo rin sumipat ng kung ano yung aalagaan ninyong ibon. So magbibigay lang tayo ng pointers sa akin, no, yung kung ano yung mga una kong pinapansin sa mga German Beauty Homer. Pinakauna kong pinapansin guys, tuka. Pero be mindful lang guys, no. So may mga ibon kasi na kapag kailalaban natin, tinitriman para maging pantay. So ano yung tinitignan ko sa tuka? Number 1, pantay, magkasing haba, at magkasing kapal. So yun lang yung tinitignan ko sa tuka guys. Kung crossbeak man or tabingi, paling, walang problema yung ganun guys, no? Kasi hindi naman napapasa, hindi genetics yung crossbeak. Deformity siya. So nangyayari siya sa pag-hatch ng ating ibon. Or kapag ka masyadong malakas yung tuka or strong beak masyado yung ginamit nating breeders, malaki yung tendency na magkaroon tayo ng ganong occurrence sa ating mga inakay. Nagsisimula yung pagiging crossbeak ng ibon, inakay pa lang. So naaagapan naman yan, nahihilot. Kaya sa akin, hindi ko masyadong pinoproblema yung about sa crossbeak. Kung sa market naman guys, syempre mas mahal yung pantay o yung tuwid ang tuka kaysa sa crossbeak. Kadalasan kasi sa mga crossbeak, pan-dispose na yan. Maaaring maka-acquire ka ng medyo mabababang presyo kapag ka-crossbeak yung ibon. Pagkatapos sa ilong naman, no, ang tinitingnan ko lang dyan, yung haba. Basic na lang guys, no. So, syempre pipili ka naman din ng aalagaan mo. Malamang meron kang budget na mailalabas. Piliin mo na yung mahaba ang ilong. Kasi kapag mahaba ilong, mahaba na rin automatic yung tuka niyan. Although merong mga German Beauty Homer na maiksi yung ilong tas mahaba tuka. Guys, take note ha. Lilinawin ko lang sa mga pa-acquire pa lang to na gustong mag-alaga na hindi pa masyadong marunong sumipat. Wala naman sigurong newbie na expert agad din napakagaling sumipat ng ibon, di ba? Kapag yan newbie, tsamba-tsamba talaga yan. Pagdating naman sa kulay, guys, hindi masyadong stricto yung standard ng kulay dito sa mga German Beauty Homer dito sa Pilipinas. So hindi pa tayo umaabot sa ganong stage. Mostly magbabase ka lang ng kulay ng kalapate na i-acquire mo, syempre sa kursunada mong kulay. Hingi ka lang din ng background dun sa breeder kung ano yung mga karga ng ibon, ano ba yung kulay ng breeders na ginamit, kung bakit ganito yung lumabas dito sa ibon na to, i-check mo lang kapag sa kulay ka naman magpabase. Syempre guys, kung meron ka naman pagpipilian, kung matangkad o maiksi yung binti, piliin mo matangkad. Kung meron kang choice. Kung wala naman choice, halimbawa yung budget mo, talagang tight lang talaga. So okay din naman kahit na yung bansot na lang kuhanin mo. Kasi yun lang kaya ng budget eh. Huwag ka nang pa-choosy boy. Ang gawin mo na lang, pagka nag-breed ka, at may lumabas na matangkad, iwanan mo yung matangkad sa'yo. I-dispose mo na yung maiksi binti. Pwede mong ibenta, pwede mong katayan, pwede mong ipamigay. Bahala ka kasi ibon mo naman yan eh. Hindi ako magdidesisyon para sa'yo kung paano ka mag-dispose ng mga kalapate na hindi mo na kailangan. Pagdating sa katawan, sa balahibo, bagwis, buntot, mas malapit sa standard yung maiksi. Kung meron kang pagpipilian, meron kang choice, piliin mo yung maiksi na. Para hindi ka na masyadong mahihirapan kapag ikaw naman ay nagbi-breed. So yun lang guys, depende pa rin kung ano pipiliin mo at saka sa kung ano yung kaya mong i-acquire na aalagaan mo. Lilinawin ko lang guys ha, hindi po ako nagme-mentor. Maraming mas magaling sa akin na mas magaling sila mag-explain, mas magaling sila magturo, mas mabilis maintindihan. So meron talagang mga fancier na mas magaling sila bilang mentor. Ang matututunan nyo sa akin, katarantadua, kabalbalang ko lang. Okay? Kaya para sa mga nagbabalak mag-alaga ng ganitong ibon, kung meron kang choice, pumili ka na, no? May choice ka naman pala eh.